pulong ni Jesus. Kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahat ang kumaniya. Pagtuog, paglaong, higala, nawatan karon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko, si Kristo. Leadership is the art of getting someone else to do something that you want done because he wants to do it. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Welcome sa atong programa nining takna sa kagabiyon, mga kapaglaom, sa Let's Pray Toledo. Welcome sa atong tanan ng mga kapaglaom nga nagapaminaw o niini nga takna mga kapaglaom usa na sad ka matahom nga higayon nga kita magapanag-uban nining atong programa, nining atong tulumanon gikan alas 6 hangtod alas 7. Akong gin-recognize no atong mga kapaglaom nga kanunay naga silbi natong mga kauban diri sa ato nga istasyonan o ginaot no nga ang presensya sa Dios o sa Blang Espiritu maanaa kanato mga kapaglaom. Ikaw ba kapaglaom adunay mga kahadlok tungod kay nakita nimo mga kapaglaom nga adunay mga tao nga magmahay or adunay mga tao nga mahilig gayod nga mo bilin og komento ngadto sa mga leaders, sila bina sa mga leaders sa simbahan. Kapag laom, adunay mga epekto o mga disadvantages alang sa mga katawhan nga mahilig kaayo mo sulti og dautan ngadto sa mga institutional leaders. Kani mga kapaglaom, siguro ma-curious kita kung unsa man kini. O maybe maingon ta mga kapaglaom nga kini ay ang pag-criticize sa atong mga leaders. Nagtuo ta mga kapaglaom nga murarag wala. Pero mga kapaglaom, ubani ako ninyo nining takna sa kagabiyon, dinhi lamang sa Let's Pray Toledo, diin dili ka maginusara sa pag-ampo alang sa pagtuon sa atong topikong gitiguluhan, the effects of criticism of church and institutional leaders. So inaot mga kapaglaom nga aduna kitay makatunan nining takna sa kagabiyon og hopefully mga kapaglaom nining atong pagtuon aduna sad kitay magamit sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi hilabi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mga kapaglaom, alang sa ato nga memory verse nining takna sa kagabiyon, I would like to invite you kapaglaom sa pag-abli sa inyong Biblia sa libro sa Hebrehanon or Hebrews chapter 13 verse 17. Akong pagabalikon mga kapaglaom, Hebrews chapter 13 verse 17. Nagaingon mga kapaglaom, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Klaro kayo mga kapaglaom, gisulti sa balang kasulatan ng atong mga leaders, angay gayon nato nga tagaan og respeto. Ang ato nga mga leaders mga kapaglaom, dili nato angay nga sultian og mga bati. Kay ngano, instead mga kapaglaom, unsa? Angay nato silang tumanon, angay nato silang mga kapaglaom nga saluduan
or suportaan mga kapaglaom. Kay ang pag-disobey kanila mga kapaglaom is a disadvantage, no? So ato nang pagatunan mga kapaglaom, no, apan sa dili pa kita moadto sa unahan ato sa edukatong mga ulo alang sa pag-ampo. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios og tag-iya ka sa mong tagkasakaulam nga kinabuhi. Salamat Ginoo niining ka gabiyon nga ikaw naghatag ka namo niining nga higayon nga makatuon usab sa imong balaan nga pulong. Giyahi mong makatawhan uban ni kami kanunay ang imong grasya ug panalangin among gipangayo sa ngalan ug ang Ginoong Hesus. Amen. So welcome back mga kapaglaom. Sa gihapon ikaw nagatan-aw og nagapaminaw sa atong programa diri lamang sa DYAM FM ay imong Adventist World Radio. Kapaglaom, we are on air sa atong 106.3 mga kapaglaom. O ang atong programa sa Let's Pray Toledo, madungog ninyo matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Ayaw ka bala ka kapaglaom kay ania kami sa pagpanag-uban kaninyo alang sa pag-ampo. Kung ikaw kapaglaom gusto ka magpaabot sa imong mga prayer request, pwede kayo nimo i-send mga kapaglaom sa atong mga numero 0932-302-7106. Akong balikon 0932-302-7106. Kung ikaw nagagamit Globe or TM, isend ka na sa 0966-176-2068. Kapag laom ka doon na kay mga prayer requests nga dili nimo gusto i-live or i-on air, pwede ra gyapon nimo isend mga kapag laom, mag-send lang kag message and then butang ikinig word nga confidential sa pinakaunang part sa imong message kapag laom. Aron nga dili nato mabasa sa kahanginan ng imong minsay. And kapag laom, alang sa itong mga kapaglaom nga nagatan-aw sa itong live, we are live mga kapaglaom no, sa official Facebook page, AWR Hope Radio Toledo. Pwede ka makabilin sa imong comment kapaglaom o maka-invite sa itong mga friends sa pagpaminaw sa ato nga programa nining takna sa kagabiyon. And also mga kapaglaom, we are on air sa itong mobile app, MyTuner. Kung ikaw wala pa maka-download nini, pwede ka maka-download kapag laom, naara sa link ang ato nga naara sa comment section ang atong link mga kapag laom. So niningatak na atong paminawon ang duha ka manlaomon nga awit. Stay tuned mga kapag laom. Kapag laom Ron will be right back after playing this song. Gipalandong ko ang kasakit sa pagantos ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Aron maluwas ako ug may kinabuhi, busa siya karong dayon ko. Higal ako siya, matagal lang sa alawiton ko, daingon siya. Bisan sa lingwan siya sa uban, higal ako siya ug nalangpan. Sa iya unyong pagbalik mo, sugat ako, muha pa ako sa iyang tiilan. Magpasalamat ko sa kalugihang grasya, ngalan niya ako nga daigon.
We're an anchor for those who were hurting. We're a harbor for those who were lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and met by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be, and give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He's shown all my life. A simple thought doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing, and the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be, and give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. To some is a name, but to me is my everything. I am not ashamed of the gospel.
gospel. I've got to let you behind me, to let them behind me. The Son is a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Bakit sulit sa Diyos malawano? Welcome back mga kapaglaom sa atong programa diri lamang sa DYAM-FM, mga imong Adventist World Radio. Atong taganhog pagtagad ang atong mga kapaglaom nga naminaw karon sa atong live, no? Yes, maayong gabi kanimo kapaglaom Noe Carbiliedo, Lanzi D, kapaglaom Bing Big Stone, kapaglaom Jimboy Mangyao, Fe Bacalian, Bulgado Ninya, Dina Moretog. Sana nagtanaw sa atong live mga kapaglaom nga dili nako makita dire. Oh, so na may mga panahon mga kapaglaom no nga di nato mabantayan. Okay, so diri kita sa ato nga pagtuon, no, nini nga takna. And hopefully mga kapaglaom nga aduna kitay makutlo sa atong pagtuon. The effects of criticism of church and institutional leaders. Mga kapaglaom, usa ka common nga ginahimo sa mga magtotoo. Nga dili gyud makalikayan mga kapaglaom nga aduna gyoy gitawag nga criticism inside the church. Ilabi ng mga paglaom sa atong mga higala nga unexpected, no? Kinigingon mga paglaom ang espiritu sa pag sulti og bakak. Usa ni siya mga kapaglaom ka specialty ni Satanas. In fact, sa una nga panahon, atong nasayran mga kapaglaom nga wala gyud lain nagsugod og bakak diri sa kalibutan, si Satanas lamang. Aron mga kapaglaom ma-separate ang gitawag nga friends, ang relationship, and ma-undermine mga kapaglaom ang pagtuo sa daghan, no? Nga may layo sila mga kapaglaom sa gitawag nga kamaturan. Ang mga brethren or mga kaigsuunan o mga kanunay silang andam mga kapaglaom sa pag-istorya sa mga sala sa uban nga tao. And unsay nahitabo diri mga kapaglaom? Ang errors nga ilang ginahuna mga kapaglaom nga anaa or existing ni sa uban nga tao. Especially ngadto sa mga nagadala og mensahe sa Dios. So di gyud nato malikayan mga kapaglaom, no? Nga adunay mga issue o kani nga mga issue ginaisgutan sa sulod sa iglesia. And ang mga issue mga kapaglaom, sad to say, ang gisgutan ani it's against sa mga leaders. Ang mga giingon rin mga kapaglaom, the children of these complainers listen with open ears and receive the poison of disaffection. Unsa kuno ni gitawag ani? Poison. So dili dahi makaayo mga kapaglaom nga atong paminahon ang kadautan nga gisulti alang sa atong mga leaders. So unya masabta na to mga kapaglaom nga nung naamay mga side effects, no? Parents are thus blindly closing the avenues through which the hearts of the children might be reached. How many families season their daily meals without and questioning? They dissect the characters of their friends and serve them as a dainty dessert. A precious bit of slander is passed around the board to be commented upon, not only by adults but by children. So in this mga kapaglaom, God is dishonored. Jesus said sa Matthew 25:40, inasmuch as ye have done it unto one of the least of my brethren, you have done it unto me. So kita mga kapaglaom atong gidautan
atong mga kaigsunan hilabi na atong mga leader sa simbahan sama ra kuno gyapon nga gidaot nato ang Ginoo. So, karon mga kapaglaom, unsa may mga side effects or disadvantage sa gitawag mga kapaglaom nga pag-criticize sa iglesia o pag-criticize sa mga leaders ni ini. Aniya mga kapaglaom. Number 1, spiritual declination. Something gitawag nga spiritual declination or gitawag nga spiritual decline. Spiritual decline, mga kapaglaom, pag-ubos sa imong spiritual nga kinabuhi. O ikaw kapaglaom, you are under a local church. And then number 1 rasad ka nga mudaot sa imong leader kay kanunay mo gitan-aw ang iyang mga apan sa kayang kaugalingon. Dugay mga kapaglaom sa iyang pagsigig sangyaw niya, di na kaganahan maminaw niya. Imbis mga kapaglaom madungog nato ang mga gitawag nato nga mga positibo nga mga mensahe gikan sa iyang mga ngabil, gikan sa iyang mga gitun-an, sa iyang gibilaran nga mga mensahe sa Ginoo gikan sa balang kasulatan. Ang atong makita mga kapaglaom ang iya ng sala. And maulog na mga kapaglaom nga di nataganahan maminaw niya, di nataganahan sa maminaw sa wali ang ton mga kapaglaom nga maingon ta nga mas maayo pa man kuani among pastor, mas maayo pa man kuani mong leader sulod simbahan. Ang maayo ani di na lang ko mosimba. Makapadecline kapaglaom sa imo nga gitawag nga spirituhanon or spiritual life, no? These very fathers and mothers blinded by the enemy. Oh, sa kuno mga kapaglaom, gibutahan ta ni Satanas. Siguro may buong sila nga it is so difficult to reach them by moral and religious influences. May bulong sila nga kaning mga tawhana. Kanong lisod mo gyud i-convince. Katong mga gasigi criticize ba? Kaya nga naman mga kapaglaom. Oh, lisod na sila because sa ilang gitawag nga tawhanon nga pagtan-aw. Ang ilang ay kaduha nga disadvantage mga kapaglaom or effects sa criticism of the church is kaning gitawag nga spiritual eyesight, no? Poor spiritual eyesight. Kung may tag poor spiritual eyesight mga kapaglaom, kanunay na nato makitang diferensya karon sulod simbahan. Kay mo magisugdan sa leader pag yun. Kanunay na nimo makitaan ang diferensya sulod simbahan. Dahil may mo na kang murag parisiyo o iskriba kapaglaom nga sa panahon sa adlaw ng ipapahulay. Sila mga kapaglaom na nagtapok dito sa daplin, nagbantay. Bantayan ang mga katigulangan nga sigig istorya, bantayan ang mga batanon nga sigig istorya, bantayan ang mga bata nga sigig dagandagan. Unya ikaw kapaglaom, nagunsa man ka? Nagsimba ka? O wala? Kita ragin mga kapaglaom makatimbang-timbang sa atong tagsa kapang ginawi hilabi na sa pagsimba sa Ginoo. Sayo dato mga paglaom, nga dunag yung mga kalihukan sa sulod simbahan, nga dili nato control. That is why mga kapaglaom, let us not look or dili nato itugot nga tutukan nato mga kapaglaom ang mga butang nga makapaluya. Kung dili tanawo nato ang positibo mga kapaglaom. Ano naman ko'y daghan nga mga simbahan nga natinan? And adunay mga simbahan mga kapaglaom nga may kag sabok gyud tanawon kay sige liok sige kuan pero mga dasig sila mga kapaglaom. Napo koy na atinan nga mga simbahan nga kanang formal po kayo sila mga kapaglaom pero ang naglihok katura ang mga leaders. So adunay differences. But anyways mga kapaglaom dili na siya mga tong topic. Ang atong but pasabot diri is when we criticize the church from its behavior. Kung ang simbahan o iglesia mga kapaglaom naglihok siya nga dili uyon sa atong pagtan-aw. Dayon atong i-criticize, there is something wrong with that mga kapaglaom. Nagaingon diri, there are many who find special enjoyment in discoursing and dwelling upon defects. Mas taas ang atong istorya mga kapaglaom sa mga apan sa sulod sa simbahan kaysa sa mga plano nato mga kapaglaom kung unsaon pagpalambo. Mo na usa sa mga disadvantage
Kay kita, mahilig ta mo criticize sa iglesia, mahilig ta mo criticize sulod simbahan. Instead of thinking of evangelism or kanang group study or Bible study mga kapaglaom, ang atong ikuan nga, sige na to gisgot ang problema sa sulod simbahan. By the way, I am not the person who is saying that, but si Ellen White. Basahan ninyo mga kapaglaom ang Counsels for the Church, chapter 33. Diri sa subtopic nga the effects of criticism of church and institutional leaders. Daghan kaayo tong makita mga kapaglaom nga mga galamiton kaayo applicable sa mga kapaglaom sa Christian church kung i-apply na to. No? O, sa pagingon dire. They have understood, the children have not failed to hear the disrespectful remarks of their parents in their reference to solemn reproof and warnings of God's servant. They have understood the scornful jest and depreciatory speeches that from time to time have met their ears, and the tendency have been to bring sacred eternal interest in their minds. Ato lang na skip din nga dapit mga kapaglaom, no? Di apa? Unsa pa may problema mga kapaglaom sa sige og unsay tawagan ni criticize. Adunay pares gyud mga kapaglaom, jealousy and distrust. Kay nga naman mga kapaglaom, let's say for example, kanunay nimo gitan-aw ang apan sa imong igsuon nagsigig wali diha kapaglaom. Or butang na to siya nahimong leader. Diri example sa distrito or sa uban ba nga distrito or nahimo bang presidente sa conference or sa general conference, ikaw kay nasanay ka or naanad ka kapaglaom sa sigig tan-aw sa iyang apan. Ang mahitabo mga kapaglaom, sige nimo istorya mo kaugalingon. O gingno nimo mo kaugalingon nga mas maayo pa man kuniya mo wali. That is an example of jealousy. Mas maayo pa man kog leadership ana niya kung ako. Ana kita kanunay mga kapaglaom. Kanunay ginato nang masulti og ako pa diha. Pero not knowing mga kapaglaom nga kung ikaw po diha, mo po isulti sa uban og ako pa diha. So ang maayo ana mga kapaglaom, ato ginasiyang likayan. Ato nang ipaylayo mga kapaglaom sa atong kinabuhi. Dili maayo mga kapaglaom nga mausad ang atong balik-balikon nga himuon. Nga sige tagtutok sa mga sala sa uban nga tao. There are many who find special, mga akong gibasa ganina. So mga kapaglaom, those are, wala tayo oras sa itong pag-ampo niya taon-taon. So those are the experiences or the gitawag nga effects of criticism mga kapaglaom. Actually, ang effects mga kapaglaom, ang number one gini nga daoton ikaw nga nag-criticize. Disadvantage gud nimo sa nag-criticize. Dili sa gi-criticize kapaglaom. Ang gi-criticize naning kamot. Naning kamot siya mga kapaglaom sa iyang makaya nga sa iyang mahimo matabangan niyang iglesia. Mao na mga kapaglaom, atog yun ibutang sa tunguna-una kanunay nga importante gyud ang pagtutok kang Kristo. Aron dili kita mutan-aw sa mga apan sa tong mga igsuon. Kung kinsa may gipili sa Ginoo mga kapaglaom or gitugot diha sulod sa iglesia, sa conference, sa division, sa union, sa general conference nga mubarog isip atong leader kapaglaom, himuan na siya nga tao nga ang imong makita kaniya kapaglaom kadto lamang ang positibo. Nga naman, kadto mga negatibo kapaglaom dili to imong tulubagon. Iya tong tulubagon. O usa pa mga kapaglaom, aron dili ka maluya sa imong pagpangalagad. Gitugot sa Ginoo. Unsa ganitong ingon sa Balang Kasulatan? Every good gift and perfect gifts comes from our Heavenly Father. So mga kapaglaom, ang mga maayo nga kinaiya nga naa kaniya og mga strength anang tawhana, those are the good and perfect gift nga gikan sa Amahan sa langit. Kapaglaom, daghang salamat sa pagpaminaw ni ining nga takna ang atong oras mga kapaglaom. Taas-taas pagamay. Pero maminaw sa kita mga kapaglaom og usa ka awit
And then pagkabasahon nato ang inyo nga mga prayer request o niini mga kapaglaom sa awit, kita magahimo sa basa sa mga prayer request o pag-ampo. Stay tuned mga kapaglaom. Some is just an emblem, a formality. It's a symbol that's been used so frequently. Though many blaspheme and despise, though it's ancient it abide, a shrine to death stands for life to me. There was a cross made for the Son of God at Calvary. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Now you see why this old emblem is so dear to me. It stood for suffering, yeah, it brought us peace. It bridged the gulf for men, oh, for cleansing for our sins. It's an icon that reminds us that we're free. There was a cross made for the Son of God at Calvary. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. God forbid that I should never let my memory fade, but forever give the glimpse in view that where I was saved, I was saved. There was a cross made for the Son of God at Calvary. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Though he could have walked away, he chose the cross. He chose the cross. Welcome back mga kapaglaom sa atong programa. Niningtak na sa kagabiyon. Let's pray Toledo. Diin dili ka maginusara sa pagampo. Isa na mga kapaglaom yung mga prayer requests. And then by 7 p.m. we'll be having our 777 prayer. No? It's a prayer habit mga kapaglaom na 7 in the morning and 7 in the evening. But before that, no? Ato sang taga-anong pagtagad atong mga kapaglaom nga live karon nga gabi nagapaminaw gayod sa atong programa, no? So we have here good evening kapaglaom Nina Moreto, ningon siya good evening mga kapaglaom, God bless. From kapaglaom Fe Bacalian, ningon siya nga good evening kapaglaom Pastor Ron, pasalamat ko sa Ginoo nga nakaabot na og buhol akong anak si Bel Pitao, nga safety ra kayo, salamat sa buhay nga Dios. Pa-pray pod ko di ay Ron, Pastor Ron, akong anak si Job Joy Pitao Bacalian,
nga nagbiyahe pa dong pauli og Toledo. Unta safe lang ang iyang pagbiyahe. Salamat sa pag-ampo. We have a message coming from Carmelita Acabo. Ingon siya diri mga kapaglaom. Mayong gabi kapaglaom Pastor Ron sa Adventist World Radio Toledo. Palihog ko sa pag-ampo sa akong anak si Arnolfa Zapanta nga mawala na iyang hilanat. Ang nagpaampo iyang mama kapaglaom Meli Bindanillo Acabo sa Bulado Gihulngan. Salamat sa pag-ampo kapaglaom Pastor Ron. So we have here na sticker gisend si kapaglaom No Way Carbiliado. And yes, from kapaglaom Jimboy Mangyaw, ingon siya mayong gabi kapaglaom Ron, kamusta usab ni Sister Millie Acabo. Magpa-pray request ko sa akong misis nga mabalik na iyang kaabtik. Salamat sa pagbasa kapaglaom Ron. Mo request ko og kanta hunong na sa pagtan-aw sa uban. Sige, ato na i-play niya kapaglaom human sa ato nga programa, no? Ang hunong na sa pagtan-aw sa uban. So, yes, mga kapaglaom. Niningatak na ato sa edukato mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Among may gugmaon og masinabtanon nga Dios, tagya ka Ginoo sa among tagsa kaulam nga kinabuhi. Ginoo niya kami sa pagduol kanimo ni nga takna sa kagabiyon. Tungod kay among nasayran ikaw Ginoo is a God who is capable of hearing and answering our prayers. Ginoo, ginapasalamatan nako una sa tanan ang imong kaayo, ilabi na sa proteksyon nga imong gihatag ni kapaglaom Bel Pitaw sa iyang pagbiyahe paingon sa Bohol. Nakaabot ra gyud sila Ginoo nga safe sa ilang padulngan. Ikaw kanunay magatiman siyang panimalay, may nigugmas kinabuhi. Ako silang itugyan kanimo Ginoo silang mga lakaw. Ya kanunay sila o Dios makahimo sa mga buluhaton nga uyon sa imong kabubuton. I would like also to pray for kapaglaom Job Joey sa iyang pagbiyahe usab Ginoo paingon diri sa Toledo. Gikan sa Cebu City, ikaw Ginoo magapanalangin kaniya og magpanag-uban sa tanang panahon. Samtang iya usab nga paghimuon ng pag-travel, tagay siya og balang mga angheles nga magaprotektar kaniya sa mga kakulian sa dalan, mga disgrasya o bisan pa sa kamatayon. Ikaw Ginoo magapaylayo kaniya sa dautan nga tuyo sa mga katawan. And hopefully Ginoo nga iyang vehicle nga pagasakyan mahimo nga maayo lang ang kondisyon aron usab nga walay paghunong or walay mga kakulian diya sa dalan. Ginoo, ako sad ginaampo nga ikaw magapanalangin sa atong mga kapaglaom nga nagabiyahe usab karon nga gabi. I would like to pray as well Ginoo sa prayer request ni kapaglaom Meli may tungod ni Arnolfa Zapanta nga mawala na ang iyang hilanat. Ginoo, ako siyang gitugyan kanimo karong orasa. Ikapa siya Ginoo, bisitay siya sa iyang panimalay nga mahimo usab Ginoo ang pag-ayo kaniya sa iyang balatian. Hopefully dear Lord nga malagsik na siya balik o makabalik na siya sa iyang mga ginabuhat sa matag adlaw. I would like also to pray for sa prayer request ni kapaglaom Jimboy nga gusto niya Ginoo nga mabalik na sa kaabtik ang iyang asawa. Ginoo, ikaw ra gyud nasayod sa among tagsa ka kinabuhi. Ikaw ra nakahibalo Ginoo ug unsay angay namo nga buhaton. Hinaot na ikaw magatiman dili lang kanila kundi sa tanan Ginoo nga dunay gipambati sa lawas nining takna sa kagabiyon. Among gitugyan Ginoo among kinabuhi. Pasayloha kami sa mga sala. Sa ngalan ug among Ginoong Hesus, ako personal manluluwas. Amen. Okay, diri kita makapaglaom sa ikaduhang higayon. Medyo na agroy nagtawag sa atong cellphone. Okay, walay nagtawag. Kapaglaom, kung ganahan mo nga magtawag, no, pwede yun mo makatawag. Samtang naapay higayon mga kapaglaom. So, atong ni-appeal sa pag-ampo. Yes, atong i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom. Padayon na itong pag-ampo, no? Ang atong mga
mo take of board exam nga mga kahigalaan nila pinato mga medical friends, no, and family members, no, nga mo take sa gitawag nga board exam this coming April. Hapit na gid mga kapaglawom, February, March, April. Sana lang yun ka buwan ang naggipatunga mga kapaglawom. So ato silang iyan po mga kapaglawom, I know nga gapaningkamot sila sa ilang pagtuon, pero di ginamalikayan nga ano dray pagkulba nang gitawag nga readiness ba, mentally, spiritually, physically, at the same time mga kapaglawom, emotionally and mentally, no? Kay dili lang nga nagtuon ta, dili lang di gid lalim mga kapaglawom, no? Sa ato silang i-appeal sa pag-ampo. Let's also pray mga kapaglawom sa atong mga kapaglawom nga nagasuporta sa Adapt a Ministry sponsorship, no? Ato gyud kanunay silang i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom kay sila ra gyud ang ato nga maingon nato kasaligan nato sa tanang panahon mga kapaglaom sa dili mo gipud sa tanang panahon, pero most of the time mga kapaglaom dako gyud ang ilang na-appeal sa buhat, no? So financially mga kapaglaom nahimong stable ang atong mga layman tungod kanila mga kapaglaom. So atong yan po ang ilang health, ang ilang family. And let's also pray mga kapaglaom sa upcoming meeting dito sa Sibunga, no? Sa mga plano about sa federation. Ma-okay lang o ang mga biyahe dito, safe lang sila kanunay mga kapaglaom. And sa tanan pag yun nga mga plano sa matag local churches, inaot nga kini giyahan sa Ginoo. Mga kapaglaom, atong iduko atong mga ulo ni nga takna, mag-ampo kita. I think wala naman po siguro yung nag-send og bago. Okay. So, atong iduko atong mga ulo mga kapaglaom for our prayer. Among dalaygon, may gugmaon og Dios nga sarang makatubag sa among paghangyo. Ginoo, gamhanan ka. Maluluyon ka. Angay kang kasaligan tungod kay sukad pa sa una hangtod karon, wala gyud minimo pakyasa o Dios. Usahay ang among mga kapakyasan mo pa among ipasangil kanimo apan nakita gayud namo og nabati nga wala gyud ka mapakya sa among kinabuhi. Dini nga taknas kagabion Ginoo, ani ang mga dugang nga mga prayer request nga maoy kinahanglanon sad sa atong mga kapaglaom. Una sa tanan, I would like to pray for the readiness of our PLE examiners, sa ilang pag-take sa exam. Hopefully, Ginoo, nga sila ready mentally, emotionally, physically, and spiritually, Ginoo. Nga ang ilang mga gipangtun-an dili masayang. Tagay sila kalampusan, Ginoo. Tagay sila og confidence nga dili sila mahadlok, dili sila ma-pressure. Aron Ginoo, padayon lang ang ilang pag-answer sa ilang mga answeranan. I like to pray for Kapaglaom Uni, Kapaglaom Leia, Kapaglaom Richie, Kapaglaom Kath, Kapaglaom Carl, Kapaglaom Macluel, Kapaglaom Ivar, Kapaglaom Saysay. Ug sa tanan Ginoo nga mo take og board exam this coming April. Panalangini sila o Dios nga ila usab nga ma-experience ang kadaugan. O kini Ginoo mo gyud gina-claim sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ginoo, ako sa giampo ang Adapt a Ministry sponsorship kanunay Ginoo tagay panglawas ng atong mga sponsors, ng atong nga mga nag-commit nga na sa buhat sa Dios. Inaot nga kanunay ang imong grasya o imong panalangin mabatunan nila ilabi na sa mga ilang panglawas Ginoo. Relasyon sulod sa panimalay, pagigugma ayog pagsinabtanay kanunay magpatunga. I like to pray for the meeting, upcoming meeting this Saturday sa Sibunga alang sa mga officers sa Federation. I am praying, dear Lord, nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga plano, tagayinig kalambuan, tagayinig kalampusan, nga kini o Dios makatabang sa espirituhanon sa atong mga kaiksuunan. I'd like to pray as well, o Dios, sa
mga plano for this year alang sa mga local churches. Tabangi sila Ginoo nga mahimo ang pag-improve usab sa matag usa. Sa ilang spiritual nga pagkinabuhi, relasyon diya kanimo, ug even sa pagpanaog og kalag. Salamat Ginoo sa higayon, ikaw nagdawat kanamo nining pag-ampo. Sa ngalan ug Ginoong Hesus amo kining gitugyan. Amen. Daghang salamat mga kapaglawom sa panag-uban diri sa atong Let's Pray Toledo. Ato nang pasalamatan ang atong angayng pasalamatan nining takna sa kagabiyon. Una sa tanan mga kapaglawom, atong pasalamatan atong buhi nga Dios naghatag kanato sa iyang panalangin, sa iyang gugma ug sa iyang kaayo. Kaduha mga kapaglawom, in behalf sa Adventist World Radio Toledo, I would like to thank the Central Visayan Conference sa gihatag kanato higayon nga makasibya diri sa Toledo. Unas tanan pasalamatan nato atong presidente kapaglawom Pastor Charles Nogra, atong Communication Director kapaglawom Pastor Lilord Arangues, atong Station Manager kapaglawom Pastor Efren Ortega, and to your Production Manager kapaglawom Ron Gilaran. Sa tanang mga media missionaries and everyone who is supporting this program, thank you so much sa tanang naminaw sa inyong panimalay, sa tanan nga mga kapaglawom nga nag-ampo kauban nato nining takna sa kagabiyon, o sa tanan nga nagasuporta through prayer mga kapaglawom. Thank you, thank you, thank you so much. Kinin lang inyong kapaglawom, sa kapaglawom ron, magabilin og pulong, magaingon, Jesus will never fail you. Mga kapaglawom, as we proceed sa atong 777 prayer, aduna pa kitay gamay nga higayon. Pwede mo makasend sa inyong mga prayer request mga kapaglawom, and samtang atong ipaabot inyong mga prayer request, alang pod nga sa matag-usan no, kitang tanan pangayoon gyud nato sa balang espiritu or sa Dios mga kapaglawom ang gahom sa balang espiritu nga kita magiyahan nining ulahi nga mga adlaw. Okay, maminaw sa tawag sa kaawit mga kapaglawom, stay tuned. Kapaglawom Ron, we'll be right back after playing this song. Kung ang mga pagsulay moabot kanimo, ay kahadlokay na ang Diyos kanunay. May kahangawa ug may kabala ka siya, itugian lang kaniya ang tanan. Kung sa takna na dili gayon maantos, ang Ginoong Diyos duulon og sampiton. May kahangawa
kapaglaom ang takna sa atong pag-ampo no sa 7-7 prayer. Kani mga kapaglaom nini nga takna sa kagabiyon. Gidasig mo na kong tanan sa pagpanag-uban kanako alang sa ato nga 7-7 prayer. So inaot mga kapaglaom nga kita ma-bless no. Yes, nini nga takna sa kagabiyon mga kapaglaom. Ato nang pagasugdan. Pag imuon nato ang pag-ampo mga kapaglaom. Alas 7 na. So iduko na to itong mga ulo mga kapaglaom. Niining kagabiyon. Dalaygon og langitnon nga Dios, tagya ka Ginoo sa among ulam nga kinabuhi. Ginoo, nagapasalamat kami nini nga takna sa kagabiyon nga ikaw naghatag ka na magigayon, makaampo diha kanimo. Ginoo, akong giapil sa pag-ampo ang prayer request ni kapaglaom Jimboy. Labi na sa iyang mga anak nga naas talisay. Panalangin ni Ginoo og ikaw magpanag-uban sa tanan niya mga paghangyo. Itugyan ako Ginoo kanimo ang katumanan niini. Nining taknas kagabiyon Ginoo, padayon kami nagapangayo sa imong paggiya. Nasayod kami Ginoo, kami maluyahon. Sayod kami dali ra gayod Ginoo maluya sa mga eksperyensya sa palibot. Apan pinahagi sa imong balang espiritu Ginoo kami mga usap. Tabangi kami Ginoo nga sa tanang panahon dili kami mahilayo kanimo. Ilabay na ni ining ulahi nga mga adlaw, bubuhi kami Ginoo sa imong ulahing ulan. Ibubo imong balang espiritu sa imong iglesia. Salamat o Dios sa imong gugma ug sa imong kaayo. Pasayloa kami sa mga kapakyasan Ginoo. Sa ngalan ug gawom ni Ginoong Hesus. Amen. Kapaglaom, dagang salamat nining takna sa kagabiyon. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. Sulti ka na ko, si Kristo Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone. One day, eyes that are blind will see you clearly. One day, all who denied will finally believe. One day, hearts made of stone will break in pieces. And one day, chains once unbroken will fall down at your feet. So we wait for that one day. Come quickly, we wanna see your glory. Every knee falls down before thee, every tongue offers you praise.